Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado, mga Lodi. No, so grabe. Ganun pa rin mga idol, no? Medyo consolidation tayo. Ito yung mga boring pace mga Lods no? Pero meron tayong malupit na news ngayon mga idol na hindi natin pwedeng baliwalain dahil matindi to mga Lods, no? At siguro kasi yung mga ganitong news, pwede siyang magtuloy-tuloy, pwedeng gayahin ng iba, at maraming matatakot na mga investor, no, mga idol. So, punta na tayo agad doon, mga idol, no. Hindi pala muna tayo. Crypto bubble pala muna. So, crypto bubble natin ganito sa hours at ganito naman sa day. So, halos walang pagkakaiba to, mga idol, kasi kung titignan nyo, konso lang to mga idol, matagal. Ano ba to? Kailan ba to? 14. Tapos weekends pa ngayon. Mga idol, no? Sa tingin ko, usually kasi pag weekends, medyo patay yung market. Mga idol, no? Bihira yung gumalaw. Gagalaw na yan Monday. Pagdating ng Monday, dalawa lang yung pwedeng galaw niyan. Pwedeng pababa o pataas, syempre, no? Kaya nagkaroon ng pulse move Monday. Kasi nga, sa Monday usually kumikilos mga idol. So titignan natin kung bago mag-Monday makaposition tayo. Kasi ito, makita natin yan, medyo ganyan, tapos minsan bababa, minsan biglang bababa ng ganyan, minsan maaangat, tapos bababa. So, kung scalper, goods na goods yun, mga lods, no? Pero kung ikaw medyo gusto mo ng mga long position, na pag nilagay mo, balikan mo na lang isang linggo, medyo magkakaroon ka ng ano niyan, mga loads, no problema. So, grabe, no? Si Bitcoin, umabot siya ng 94, mga idol. Tama ba? 93! Oh my goodness. 93.9 to, mga loads, oh. Grabe. XRP, no? Wala, ganun pa rin. Si XRP kasi umabot siya ng almost under $2 eh. 'Di ba ito? Pero nandun pa rin, no? November pa rin, mga idol. Sabi ko kasi baka ito na yung pinaka bottom ngayong November na month. So wala pa rin. Kumbaga medyo tama pa rin ako. Pero pwede rin nga dahil nga kasi bumaba to, mga idol. Isipin niyo ano to, November 5. Pinakamababang kinamit ng XRP. BTC, tignan natin kung ano yung pinakamababa niya nung November 5. November 5 niya, mga idol, is 98. Isipin nyo yun, mga lods. November 5, 98 siya. Tapos si XRP $2. Si XRP umangat eh. Si XRP hindi niya pa nababalikan tong November 5 niya. 'Di ba? Si BTC binaba niya na, tinagos niya na. Nababaan niya na 93 oh. 98 to 93. Nakita niyo 'yun, mga idol? So, kumpara mo kay XRP, si XRP nandito pa, mga lods. Hindi niya pa nababasag yung pinaka binaba niya nung November 5, di ba? Tingnan niyo. Ito yung November 5 niya, oh. Hindi niya pa nababasag. Si Bitcoin nabasag niya na, bababa na siya dito. 'Di ba? Kita niyo 'yon, mga lods. So, kapag si Bitcoin siguro bumaba ng mga 90k, baka yun, mababa niya to. Mababa niya tong $2, mga lods. Sa tingin ko lang yan, ha. Ibig sabihin, na-hold ni XRP yung sarili niya kumpara kay Bitcoin. Tapos, eto na. Punta na tayo sa news natin na mabigat, mga lodi. Eto, matindi. Una kasi ito yung nakita ko kanina 2 hours ago. May yung crypto exchange daw na hindi na makapag-register, yung mga bagong gustong mag-register sa crypto exchange na yun, sa foreign, ha. Kasi sa BitGet, mga idol, sa cellphone makakapag-register ka pa, pero dito sa may sa browser wala na, hindi mo na makikita talaga eh. Kailangan mo na ng VPN kung gusto mo siya ma-access.
Ito kaya tayo nakaka-access dito sa Bitget natin. So ngayon, ito mga Lodi, you can no longer register through the mobile app. A move by the global exchange that follows the SEC order to restrict access and block new registration even when using a Philippine mobile number. So, paano yan? Hindi kasi ako sa Bybit eh. Alam niyo yan mga Lods, di ba? Kasi ako sa Bitget tayo mga Lods eh. Oh, pero kaya nga sinabi ko, medyo nakakabahala kasi paano kung gawin din to sa Bitget? Wag na nating kasi nagawa niya nga nila sa Bybit eh. Paano kung gawin ni sa Bitget? Paano na yung nandito tayo sa Bitget? Hindi na tayo kasi ang sabi dito mga idol, no longer register through mobile app. So ang tanong, paano yung mga lumang account? 'Di ba? Oo, wala nang bagong makakapag-register. Pero paano yung mga dati nang nakapag-register sa application, sa cellphone? 'Di ba? So meron ng mga nagbasa ng comment, mga Lodi. The update applies only to new user registrations. All existing users may continue to trade, deposit, and withdraw. So ibig sabihin, kung ikaw, Pilipino ka, inabot ka nito, tapos gusto mong mag-register sa Bybit, hindi ka na makapag-register, mga idol, no? Pero yung mga nakapag-register na ng una, tuloy-tuloy pa rin sila. Walang problema sa kanila, nakapag-trade pa rin sa deposit and withdraw. No problem, no? So, eto mabigat to na issue para sa akin. Kasi yung mga newbies na gusto ng mga crypto exchange, mababawasan sila ng option. 'Di ba? So ngayon, bago pa mapigilan ang Bitget, mag-register na kayo. Mag-register na kayo sa Bitget. Andiyan yung code natin, mga lods, sa cellphone. No? Ba't kasi sinasabi? Kasi ba't sinasabi pa yung code? Pwede naman kayo mag-register ng sarili namin na walang code. Pwede naman, wala namang pumipigil. Kaya lang kasi pag ginamit niyo yung code ko, meron kayong mga discounts and bonus. Pero kung kayo lang, I don't know, pero alam ko wala eh. Kasi kumakagat lang yun pag merong ginamit mo yung code ng iba. Ganun. So, kung gamitin niyo code ng iba ang gusto niyo, kung ayaw niyo sa akin, pero mas maganda, gumamit kayo ng code. So, ayan mga idol Naku, gumagawa pa rin ba't ito kaya inaasikaso ng Pilipinas ba may pakanana ito, mga lord? Grabe, ang dami na namang lumalabas. Akala ko nga mapopokus na kay Saldi ko yung issue eh. Kasi naglabas na ng video si Saldi ko eh. Ngayon, meron naman tayong problema dito sa crypto exchange natin. Oh. Anong masasabi niyo diyan mga idol, no? O ayun yun, nasa mga nagtatanong. Kasi may mga nag-PM sa akin eh. Kahit na hindi nila ginamit yung Bitget ko eh. Nagtatanong sila sa Bybit nila. So, ganun na nga mga idol, no? Ang sabi dito, wala nang makakapag-register. Pero yung mga nakapag-register na nung una, bago ilabas to, goods naman, mga lods, no? Kaya bago pa mangyari sa iba, sabi ko nga, mag-Bitget na kayo. Para pag lumabas to, naka-register na kayo sa Bitget. No? Pwede na kayo mag-trade, deposit, and withdraw. O, diba? So, ayun nasagot na, mga lods kasi may mga nagtatanong eh. Nako, Jeblo, tignan mo yung news sa Bybit. Wala na, iniisa-isa na nila. Pero hindi naman daw, mga lods, no? Ayun nga lang, more on lang siya. Applies only to new user registrations. All existing users may continue to trade, deposit, and withdraw. Ayun kasi paano yung mga old account namin? Wala bang maging problema? So, wala naman daw so far. Kasi ito yung mga, halimbawa lang, nagka-problema. Meron kang Bybit. Although, sa tingin ko, hindi eh. Kasi yun yung sabi dito eh. Pero kung sakali man, no? Kung sakali man, hindi ko na ma-access yung cellphone ko sa account ko sa Bybit. O, di mag-browser ka na, mag-VPN ka na lang, kunin mo na dun kung kinakabahan ka. Di ba? Kasi ganito yan. Halimbawa, yung sa akin, si Bitget, which is di naman mangyayari, pero hindi ko na ma-access si Bitget sa cellphone. Dito ko na lang siya sa browser, which is gagagamit akong VPN. Ganun lang po yun.
Na? Mga idol, no? So, andyan yung link natin, ha, mga lodi. Na? Ang dami kasi nag-PM, eh. Kinakabahan kayo agad, no? Kape siguro kayo ng kape. Ako nga, kape ng kape, pero hindi masyadong kinakabahan dyan, eh. Kasi hindi naman nila basta-basta gagawin yun. Eh. Kukunin yung pera nyo agad, bigla-bigla. Grabe naman sila. Sino sila? Si ano? Yung ating ano? Wala yan, hindi yan. Bad news ka rin, eh. O, di ba? So, ayun na. Ayun yung pinaka-news ko ngayon talaga, eh. Gusto ko lang banggitin to, eh. Mga idol, eh. No? Pero, update tayo, ha. So, sa mundo ng crypto ngayon, medyo nagkakaroon na ng mga haka-haka, no? Siyempre, bumabagsak yung market, eh. Ang daming question, eh. Ang daming magagandang news, ang daming magagandang balita ni Trump. Ang daming mga promising na padating na good news, ETF, ISO, parating na, pero sobrang bagsak pa rin ang market, no? So sabi dito ni Black Swan Capitalist, if you haven't figured it out by now, there's a massive, well-funded, coordinated effort driven largely by Bitcoin Maxi to manipulate public perception. It's happening right in front of everyone, and most people still can't see it. Bitcoin Maxi have dumped down the entire conversation to pure nonsense while boxing millions of people into a centralized control grid that depends entirely on central bank liquidity. It's ironic because the very system they claim to be escaping is the one propping up their assets. So, alam niyo kung ba't naging ironic, mga idol? Kasi bakit ba ginawa ang Bitcoin? Ginawa ang Bitcoin para kumalas nga daw sa government, eh. Ginawa ang Bitcoin para hindi sila mamanipula ng mga bangko, ng mga ganito ganyan. Pero napaka-ironic ngayon kasi umaasa ngayon yung mga Bitcoin Maxi sa mga i-adopt sila ngayon ng mga bangko para mag-pump sila. O, 'di ba? Gamitin sila ngayon ng gobyerno. So, yung pinaka main purpose kung bakit ginawa yung Bitcoin nababaliktad, 'di ba? So, ayun 'yun, kaya sinabi niyang it's ironic. Ayan, because the very system they claim to be escaping is the one propping up their asset. The Bitcoin continue has trapped itself in a wealth extraction machine disguised as a movement. Ayan, they're incentivized to hold forever based on the childish belief that someone even more clueless will eventually pay a higher price. No, parang ano pala 'to, eh. Naghahanap sila mismo ng mga gagawin nilang liquidity exit. Yung mga baguhan daw. O yan, ha. But here's the question no one's asking. If everyone's supposedly holding, then who's selling? O nga, di ba? O lahat nag-hold, sino yung mga nagbebenta? We already know the answer. It's MicroStrategy. Despite their public threat tricks, it's the largest fund. The exchanges, no? The exchanges, the largest fund, the market makers. O, ayan, sila. And where does the exact capital go? Into, wow, totoo ba to? Yung mga binibenta nila daw, saan daw napupunta? Into XRP, into gold, into silver, into land, into productive real-world asset, mga idol. There's documentation for all of it. So what is Bitcoin really? It's not a store of value. Gold is. It's not a monetary infrastructure. XRP is. It's not a settlement trail. Other networks have already proven that function. Bitcoin is a speculative instrument wrapped in ideology and defended by those who refuse to admit they're being used. If you're smart, you can extract wealth from it by understanding the game. But most people aren't playing the game. The game is playing them. Ang ganda nun, mga lodi, no? So, marami nang, kasi kapag ikaw, Bitcoin Maxi ka, syempre tututol ka dito. Hindi yan, kasi ganito naman talaga. Kahit i-zoom out nyo, dati ganito lang yung Bitcoin, pero naging ganito, naging ganyan. For me, mga lodi, pagdating sa issue na kung okay ba si Bitcoin o hindi, bahala na sila doon, mga idol. Pero bakit ka ba pumasok sa crypto? Di ba ang pinaka-purpose mo ay kumita at mag-profit? So as long na kaya mong sabayan, kahit na Bitcoin pa yan, kahit na XRP pa yan, kung alam mo na magpa-profit ka dyan, gawin mo.
Ganun lang yun. Kung sino man yung mga matatalo, ibig sabihin, hindi nila inaral yung kung bago sila pumasok, kung ano yung papasukan nila. 'Di ba? Kung ginagamit man ng mga Bitcoin Maxi yung iba para maging liquidity exit, kasalanan ba nila yon? Kasalanan yun yung mga na biktima kasi hindi sila nag-aaral eh. Hindi nila inalam kung ano yung pinasok nila. Nagagastosan nila o inbisan nila ng pera. 'Di ba? Mali ba siya? Mali ba yung mga yung mga whales na to? Yun yung lakaran nila dati pa ganun na eh, mga idol eh, no? Kung wala kang alam, talagang mabibiktima ka eh. Tsaka hindi mo pwedeng sabihin na kasi may mga patunay naman eh, na merong nagpumapaldo sa crypto. Pag nauna ka, kung nag-hold ka, mas kikita ka. 'Di ba? Kumbaga, packs na yun eh. Yung mga holders, sila talaga yung mga nagpa-profit in the long run. 'Di ba? So kung ikaw magiging liquidity exit ka, wawa bata ka naman. Ibig sabihin, hindi mo inaral yung pinasok mo. 'Di ba? Pero depende kasi yan pag sa investment o sa pagdating sa crypto, pwede ka maging holders na long term yung talagang plan mo. Pwede ka naman maging traders na short term, no? Bakbakan short term 'yun. Mga idol, no? Trading, yun talaga yung pinakamahirap sa lahat. Doon maraming yumayaman, doon din maraming nagsisiro balance. 'Di ba? So kanya-kanyang diskarte na 'yan. Kung kaya mong sabayan yung market maker, kung matalino ka at kaya mo silang basahin, goods ka, mga idol, no? Mabubuhay ka na. Pero kung hindi, kumbaga ikaw yung mga laging nabibiktima, naiisahan, no? Nadadala ng mga hype, nadadala sa hype. Uy, ito ganito ganyan, no? Aangat daw to, tapos doon ka tataya, and then pag umangat na, sa kanila ibibenta, so kasama ka sa liquidity exit. So may experience niyan mga lods na pag tumagal na kayo sa crypto. Kaya nga ang payo ko, kapag bago ka lang sa crypto, mas magandang mag-spot ka na lang muna. Spot trading, hindi futures trading. Pwede ka mag-buy low, sell high sa spot. Pag tumaas si Bitcoin, benta mo, hintayin mong bumaba. Pag bumaba siya, bili ka, hintayin mong tumaas. Ganun lang yun mga idol eh, no? Hindi ka matatalo hanggat hindi mo binibenta ng patalo. Halimbawa, bumili ka dito, 'di ba? Tumaas, binenta mo, oy, paldo. Ngayon, inintay mo ulit bumaba, nakabili ka rito, tumaas, oy, paldo. Pero paano kung baliktad yung nangyari? Pagbenta mo dito, bumaba, umangat, tas bumili ka dito, halos pantay lang. Tapos bumaba, di talo ka, hindi mo mabibenta. Ang gagawin mo, wag mo muna siya ibenta. Kahit anong mangyari, wag mo ibenta. Talo ka lang ng paper loss lang yan, mga lods. Ngayon, hintayin mo siya tumaas. Pag tumaas siya, doon mo siya ibenta ulit. Kumbaga, ang ano mo dito is, ang kakampi mo is yung time, yung oras. Kaya nga sabi nila, mas marami nagpa-profit sa mga nag-hold ng matagal. 'Di ba? So, ganun, no? At ito naman, I am seeing, no? Ito totoo to, yung mga influencer. Nakikita ko rin to ngayon eh. Sa X tsaka sa YouTube. I am seeing many experts, influencers saying that XRP will not overtake Ethereum this cycle. No? Ngayong cycle daw, mananatiling pangatlo o pang-apat si XRP. Sabi niya, these experts will still don't understand what XRP has been built on, and that will not depend on a speculative cycle when the utility comes. Silence the noise, no, they know nothing. Kasi eto, kunyari, sinabi, kasi kung ikaw, hindi mo naman trip talaga si XRP, malamang masabi mo to, lalo na kung matagal ka ng holders ng Ethereum. Ethereum based on yan. Diyan tayo bumabase, number 2 yan eh. Di ba? So, which is totoo yun. Pero mga idol, iba kasi yung ginawa ng sabi ko nga sa inyo, iba si XRP kung maintindihan nyo lang eh. Mga idol eh, mahirap kasing i-explain na kasi mahaba eh. Kapag ako kasi nung inaral ko to, talagang iba-ibang video na nakikita ko sa mga research ko din. Iba-iba yung mga natututunan ko sa kanila. So dito may natutunan ako na, uy, ganito pala to, lupit ah. Sa kabila naman, uy, ganito rin pala siya. O ganito, ganyan. So di yun. So for me, mahirap siyang i-explain ng isang bagsakan lang, no?
So kung yung mga Ethereum na community hindi naman sila ganun mag-search kumbaga dahil kumbaga focus nga sila sa Ethereum eh. May makita lang silang isang base na document o something tungkol sa XRP, doon agad sila maniniwala na ay ganito lang pala yan eh. Ito lang pala yung ginagawa niyan eh. O di ba kasi kumbaga isa lang siguro yung nabasa nila, isa lang yung napanood nila. Kasi ako nung sinesearch ko to, ang dami kong talaga mga idol, iba-ibang research. Meron kay ChatGPT, bumili pa nga ako ng libro. Nanood ako ng mga documentary sa YouTube, inaral ko yung mga developers, sila Brad Galing. Dinignan ko yung mga history nila. Si David Schwartz, ganun din. Si Jed McCaleb, ganun din. Si Arthur Brito, ganun din. Apat yan eh. 4 horseman. Sila yung 4 founding fathers. Hindi. Oh, yan, di ba? So, inano ko yun. Tinignan ko lahat. Pinagtugma-tugma ko, mga idol, no? So, hindi ko sila masisi kung hindi nila naiintindihan. Maraming hindi nakaintindi, mga idol, eh. Maski yung ng Bybit. Ay, Bybit tuloy. Ano ba yan? Basta merong, isang sutoy na, na hindi ito, eh. Tinanggal ko na nga yung news na to, eh. Kasi ito rin, hindi rin ito nakakaintindi, eh. Bitcoin and Ethereum ETF Flow Tracker Parside Investor. So yung Parside Investor, mga idol, sinabi nila na hindi sila interesado na mag-apply ng XRP ETF. So hindi okay lang, wala namang problema dun kung hindi nyo trip, di ba? Ito, tinanggal ko na sa news ko pero sige, dito na napag-usapan na eh. Banek pala. Banek. Exec attacks XRP, gets dragged by Ripple CTO and the entire community. Okay, this one is wild, sabi, no? Si Matthew Siegel, the actual head of digital asset research ng Banek, posted a snarky jab at XRP holders, basically admitting doesn't understand. See? Doesn't understand what XRP blockchain even does. For a guy running research as a major asset manager, this is insanely unprofessional. David Schwartz, CTO of Ripple, absolutely cook him in the replies, no? So ito kasi yung pinost niya. Dear XRP armies, I'm a weirdo, sabi niya. I may never understand what your blockchain actually does, but I'll always respect the passion required to pretend it does something. So keep hustling. Na parang sinabi niya rito, hindi ko naintindihan yung blockchain nyo eh, no? Pero kung sa tingin nyo, meron siyang ginagawang malupit, sige, kumbaga nagpe-pretend kayo na may ginagawa siyang maganda, di sige, okay lang yan sa akin. Trip niya yan eh, parang ganun. So siya hindi niya raw naiintindihan, mga idol, no? So if XRP holders aren't earning anything from the ecosystem, so nireplyan kasi siya dito ni David Schwartz eh. No? At ang daming may mga nagalit pa nga sa kanya, who the F do you have the audacity to say this shit like this? You couldn't curse an innocent che. Yan, go F yourself. I've been responding to che. Cry about it, pussy. Sabi ko. So, marami nang aaway sa kanya. Mga lodi dahil isa siyang sutoy na hindi nakakaintindi daw. Sila nagsabi nun. No? So, dito ko na-realize, mga idol, na grabe, ibig sabihin, ultimo mga matataas na tao na, halos hindi pa rin talaga nila naiintindihan kung ano yung purpose o yung main reason o yung goal kung bakit merong XRP o yung ginagawa ni XRP, anong gagawin ng Ripple sa XRP, ano yung dapat nilang yung yung pinaka-mission nila kung ano. No? So, walang nakakaalam. Maraming walang nakakaalam kahit yung mga matataas pa, no? Ako, nag-doubt nga ako eh. Parang tinanong ko sarili ko, hindi nila alam. Ako kaya, alam ko kaya. Parang ganon. Inisip ko na, tama kaya yung mga naiisip ko na gagawin nila. Kasi yun yung na-research ko, tsaka naintindihan ko eh. Which is, sa tingin ko, tama naman, mga lods, no? At unti-unti na nga nilang, nakukuha eh. Nung una nga, ang sabi ko, siyempre, matagal ko na ni-research eh. Tapos sinasabi ko pa noon sa mga video na pag naging bangko o nag-apply ng bangko yung Ripple, ang tindi niyan. Gumaganon pa ako eh. Kasi ayun isa yun sa mga nakita kong nila eh, nasa roadmap nila eh. Nung una parang imposible pa yun. Posible, ba't mag-apply ng bangko yun? Pwede ba yun? Tapos sila ba? Tapos ngayon bigla, di ba nakita nyo?
Nag-apply sila ng ba. Kumbaga yung mga may isip mo dati na alam ko na ganun yung mga roadmap na gagawin nila, eh nangyayari na. Mga idol, dati nga sabi ko isang ETF lang na mag-apply, sobrang solid na sa XRP, ganito ganun eh. Pero kita nyo naman ilan yung nag-apply mga idol, 13, 18, kalimutan ko na eh. Basta ang dami, hindi ko na tinatrack eh. Di ba? Sasabi ko, wow, kaya sabi ko nun, oy, antindi nun ah. Kumbaga nung una parang plano pa lang na magandang mangyayari pag kapag natupad to, pero ngayon nandiyan na, napakalapit na, it's the palm of, it's the in your hand na. Ano tawag doon? It's the palm in your hand, parang ganun, nakalimutan ko na. Oh, di ba? So, para sa akin mga idol, ngayon yung drop ngayon o yung consolidation ngayon na malalim, eh kasama 'yan, no? Ito, nako, mga lodi. For me, ito na yung calm before the storm na totoo talaga. Totoo to. Clip nyo to. Bilang lang tayo ng mga, siguro next week or ano ba next week? 16, hindi. 17 to 20. Ito na lang yan eh. Itong 2 weeks na lang yan eh. Mga lods eh. Meron na mangyayaring matindi dyan. No? Yung last 2 weeks natin kasi nasa kalahati na pala tayo. Mga idol, 15 pa lang ngayon. No? Yung mga nakuha nyo na ba yung mga bonus? Sana all may bonus, no? Mga Christmas gift. Wala kasi ako nun eh. Wala magbo-bonus dyan. Oh. So, ayun yun mga idol ah. Itong last 2 weeks na to, for me, merong mangyayaring malupit. Mga idol, no? Sa crypto. Hindi lang sa XRP. Sa crypto mismo, mga lods, na makaka-apekto sa lahat. Mga idol, no? So, itong ganito, hayaan nyo lang. Payo ko sa mga naiinip, hayaan nyo lang. Wag na muna kayo mag-crypto, manood lang muna kayo sa akin. Kumbaga kung yung malaman nyo yung update, di pa rin kayo nahuhuli, nood lang kayo sa akin. Pero yung titignan nyo yung portfolio nyo, poproblemahin nyo yung portfolio nyo, hayaan nyo na lang muna. Mga lods, no? Pahinga na lang muna kayo. Gawa lang kayo ng mga ginagawa nyo everyday. No? Mag-work lang kayo, ganyan. Tapos, oy, ano ng balita? Panood na si Jeblo, ganun lang. No? Pero yung medyo siseryosohin nyo siya na mai-stress kayo, wag na muna mga lods. Hintayin nyo na lang kahit 2 linggo. No? So, ayun mga idol. Ayun lang muna yung ating news ngayon. Sana tanggal ang stress nyo kahit papano. Lalo na yung sa news na sa Bybit, mga idol. No? Medyo maraming nag-ano sa akin dito. Nag-chat nag-PM halos. No? Pwede, ano na nangyari sa Bybit? Patay tayo dyan. Next na ba yung BitGet? O, ganun. No? So, hindi naman. Mga luso, as long na nakaregister na kayo dito, is goods na yan. No? So, ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. At sa susunod na video natin, huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel ni Jebolo. At syempre, sa gustong manalo sa December ng pa-Gcash ni Boy WhatsApp, alam nyo na. No? Register kayo sa channel ni Boy WhatsApp, mga idol. No? Sa lahat na mag-register sa kanya, irarapol niya, mamimili siya bibigyan niya ng 500 pesos na 5 na tao. No? So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clefs TV. Subscribe to Jeblo if you want to subscribe to me. It's in the link in the description. Also, wait. Oh, wait, I said it wrong. Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Diablo if you want to subscribe to me. It's in the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll be king that monster. Danger. Also, 6, 7.